Niyo po yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Oh, heto na mga Talyanista. Iyak na naman kayo, mga hinayupa kayo dito. Oh. Mansa Carpio, asawa ni Vice President Inday Sara Duterte, magsasampa ng patong-patong na kasong kriminal laban sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Patay kayo diya. Ito na, tang inumin. Merong law firm pa naman. Naku, ubos kayong mga ulul. Trillanes, ipapakulong ni Samuel Oy. Patay. Karma is digital. Madali lang kasi ngayon ang karma, digital lang ho eh. Talagang dali po dito itong House of Representatives. Marami pong sasampahan ng kaso itong si Mans Carpio tungkol po sa ginagawang mini trial dyan sa House of Representatives. Naku, sobrang daming kaso ha. At patong-patong po ito na isasampang kaso ni Mans Carpio, malamang bukas na po ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din po. Bago po natin pag-usapan yung mga patong-patong na kaso na isasampan ni Mans Carpio laban po dito sa mga kongresista. Marami-rami po silang sasampa ng kaso eh. Talagang durog ang mga hinayupak. Pakinggan po muna natin itong ribat naman ng abogado ni Vice President Inday Sara Duterte na si Michael Pua sa interview po niya dito sa One News, no? At ito, narito po, pakinggan po natin. Dito pala. Attorney, sisimulan ko na po dito po sa naging pahayag ni Representative Terry Redon kung saan sinabi nga po niya na dapat malinaw na specific lamang yung nakalagay po doon sa SALN at dapat daw ay idineklara yung cash on hand at in-bank ng isang government official. Pero nabanggit nga po ninyo, nasa others category siya. So paano po natin sasagutin? Yun pong ipinupunto ni Congressman Redon, sir. Opo. Sa atin naman po, we respect yung mga opinions, positions ng ating mga members ng Justice Committee or House of Representatives. Yun lang naman po, we are just relaying kung ano ang talagang ginawa ng Vice Presidente, nung nag-consult kami sa kanya, ayon dito sa SALN niya, at nasabi niya sa amin na hindi siya nagdeklara ng cash in bank. Yan po nakalump lang doon sa others doon sa category ng personal properties. So wala po kaming palusot dito. Sinasabi lang po talaga namin kung ano ang ginawa ng Vice Presidente doon sa kanyang pagre-report ng SALN. But I think what's more important here is wala pong naging concealment na ginawa ang ating Vice Presidente. Maaring may mga hindi sumasang-ayon kapag lump niya together dun sa others na described as others na line item, maaaring may mga hindi sumasang-ayon doon, pero klaro naman po na wala pa rin pong willful concealment o pagtatago ng kahit ano ang ginawa ang ating Vice Presidente. Pero sir, bakit po kaya pagdating ng 2019 na iba po yung kumbaga style ng pagdedeklara ni VP Sara kasi nilagay nga po sa others category ito pong mga cash on hand tsaka in bank. But prior to that, na-itemize naman. Go ahead, sir. Sa atin naman po, ang nabanggit lang sa atin, ayan ang naging desisyon ng ating Vice Presidente. Ngayon, we are not aware of any prohibition as to the way that she reported it. And masasabi ko nga po, kung kami nagpapalusot, siguro, ang dami-dami na naming sinabi, pero yan lang po talaga ang pawang totoo at yan lang po ang masasabi namin. Okay, Attorney Powa, before himayin yung iba pang issue tungkol doon sa mga submitted po at nakita doon sa HOR kanina, balikan ko lang kasi kagabi na-interview namin si former Senator Trillanes.
At Secretary Liling. nagsabi siya ng pananaw na pakiramdam niya, maski maiakyat, dahil sinasabi niyo nga na kayo'y naghahanda na for the impeachment doon sa Senado at baka doon niyo ihayag lahat. Sabi niya, hindi siya naniniwala na kayo ay magpapakita doon or magpapakita ang Vice Presidente maski doon sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Poa? Well, antabayanan na lang po natin. Yan po ay pananaw ng ating former senator. He's entitled to his opinion, and of course, we will always respect. Sabi ko nga, kami naman ang naging posisyon ko, lalong-lalo na ako, no, is I respect the personal views kahit na para sa atin o against sa atin. Pero antabayanan na lang natin kung talagang aakyat sa Senado ito, dahil kami naman po, yung buong defense team ay naghahanda para sa trial. Last year pa naman po naghahanda na kami. So, tingnan na lang po natin yung mangyayari dahil ayaw ko rin naman pong pangunahan din ng camera sa magiging botohan man kung ito ay magkakaroon ng masasabing may probable cause or sa plenary ay magkakaroon ng enough votes, no? 1/3 votes para maiakyat ito. Pero kung maiakyat ito, kami naman po, hindi naman po kami yung magsasabi na handa kaming humarap doon kung hindi kami haharap, hindi ba? So I think siguro kaysa makipagdebate dahil hindi ko po talaga ugali ang makipagdebate sa media. I do not litigate my cases in the media. Let's just wait because as you've seen, kahit ako personally, I always follow the process, no? Yeah. So pagtingnan na lang natin kung ano mangyayari pag umakyat po sa Senado. Pero in all fairness, Attorney Poa, na-interview namin siya dito, maski nung sa Senado pa yung issue ng impeachment, sinabi naman na sila talaga yung naghahanda na for kung ano man ang eventuality, At ngayon, sinasabi rin po sa atin ni Attorney Poa na sila yung naghahanda pa rin at handa rin na humarap doon, At hintayin natin yung pagpanik doon. Pero, Attorney Poa, yung pong kliyente ba ay nagbigay na rin sa inyo ng mga kahit instruction kung anong dapat ninyong gawin at kung siya rin ba ay merong pagsasabi na kung Senado na yan, harap ako dyan. Well, kasi po, meron naman tayong ongoing consultation parati sa ating kliyente, ang Vice Presidente. So, lahat naman ng bagay po ay napag-uusapan. Of course, sa akin personally, syempre, hindi ba, kung madidismiss ito dito pa lang sa level na to, mas maganda siya, 'di ba? Para sa akin, let's not I have to admit that, no? Yes. Hindi naman pwede magsinungaling at sabihin na hindi ako mas matutuwa kung madidismiss ito. Pero kung umakyat man to sa Senado, kahit naman po last year, ang ating Vice Presidente handa ng tugunan o lumisponde sa lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Malabo na to umakyat sa sa impeachment court. Para sa akin lakas na lang talaga ng loob ng mga kongresista na tatablahin si Vice President Inday Sara. Ilang taon na lang So magdadalawang taon na lang. So mamili kayo kaysa 6 na taon. Di durog kayong mga hinayupa kayo. Kasi hindi rin naman umuobra yung mga impeachment nila laban kay Inday Sara. Nangunguna pa rin si Vice President Inday. Ibig sabihin, nagsayang lang sila ng panahon laban kay Vice President Inday Sara Duterte dyan sa Kongreso. Tuloy lang natin ng konti. Ito. Good evening, attorney. Si Chicky Verhel po ito. Paulit-ulit niyo Hi, na nga Ma'am pong Chicky. paulit-ulit niyo na nga pong sinasabi na hindi proper forum itong mga hearings dito sa Justice Committee sa House of Representatives. Yes, Opo. dahil sinasabi po ninyo na mukhang bordering on impeachment trial na. Pero bakit po ayaw niyong i-clarify dun sa mga clarificatory hearings ang inyong side po para hindi na po mag-progress o become bigger into an impeachment trial po talaga? Well, actually, Ma'am Kiki, ayon sa rules kasi, no, the lawyers at yun naman ay nakasaad sa rules. The lawyers, for example, even the respondent cannot cross-examine yung mga witnesses, diba? We cannot test the credibility. Ang napapansin din natin na ang sinasabi after every resource person ay lumabas at magbigay ng pahayag ay hinahanap ang Vice Presidente para magbigay naman ng kanyang ebidensya. But, for example, unang-una, kina-question nga namin yung jurisdiction. Pero pangalawa, this is on the more practical side, no? Just on the more practical side here. Wala naman kaming advance copies nitong mga dokumentong pinalalabas. For example, yung supplemental affidavit ni Mr. Ramil Madriaga. Ito namang itong mga lumabas na reports ng AMLAC. Wala kaming advance copy prior to the hearing. Bigla na lang lumalabas yan sa hearing. So, even if the respondent were to be there, paano naman siya paano siya makakapag-prepare at makakapaglabas ng ebidensya
laban sa mga ganong bagay na hindi naman naka-attach sa original complaint. Ayun nga yung point namin that dapat ang probable cause ay dinedetermine mula doon sa allegations ng complaint at mga ebidensyang naka-attach doon. Of course, we are not saying hindi pwede magtanong ng clarificatory questions, no? Maaari naman yan. Pero base sa mga ebidensya na nandun na sana sa complaint. Pero sa ngayon, nakikita natin, at itong mga lumalabas, ni isa dito hindi naman naka-attach sa original complaint. So, what kind of evidence are we going to produce po to counter all those things right at that very moment if we're not even given a copy of these things beforehand? So, I hope you understand na kasi po, kahit po sa preliminary investigation na sinasabi nila, no, pag nag-file ka ng complaint affidavit, the other side is given a certain amount of days, no, para makapag-file ng kanyang counter affidavit. Kasi nga, kailangan, syempre, babasahin mo rin muna yung mga dokumento laban doon sa respondent at para makasagot siya intelligently, no, doon sa mga allegations. So, but again, the main position here of the defense has always been that meron ng petition sa Supreme Court that we are questioning, the current conduct in terms of constitutionality nung proceedings na nakakonduct ngayon. With all due respect, of course. Kasi I'm sure the House or the committee will have a different position. We also have a different position, so we should, I encourage everyone to listen to both sides. No? And then at the end of the day, yun nga, Supreme Court will only be the final arbiter naman kung ano ba talaga ang tama dito. Attorney, meron lang akong gustong linawin. Tingnan mo talagang mga mainstream media, bayad talaga to, no? Kasi lagi nilang pinapalabas na bakit ayaw sumagot ni Vice President Inday Sara Duterte? Mali po yun eh. Actually, sumagot na. 'Di ba? Nagpasa po ng counter affidavit or sagot si Vice President Inday Sara laban po dito sa impeachment na zarzuela nila na di umano yung sinasabi nila sufficient in form, sufficient in substance, at sufficient in ground. Hanggang doon na po dapat yun. At akit na po nila sa plenaryo at doon na po pagbubutuhan nila. Kasi ang trial nasa Senado, simple lang po talaga yan. Ang problema kasi pinapalawig pa ng mga buwaya ni Luistro yung impeachment hearing dyan sa Kongreso kasi gusto pa nilang masira si Inday Sara. Kahit alam naman nila na walang basehan, pinipilit ho nila. Ngayon, paano po dyan sasagot si Inday Sara? Bawal nga po mag-cross-examine itong mga abogado ni Vice President Inday Sara dyan sa mga ebidensya kuno. Bawal magtanong kay Magdriaga, kay Trillanes. Anong meron dyan? So yung rules ng committee ni Luistro, baguhin nyo. Nasabihin nyo, pwede mag-test ng kredibilidad itong mga abogado ni Inday Sara at pwede magtanong kay Madriaga at Trillanes. Hindi nyo po pinapahintulutan yan eh. Kasi nga, talagang babagsak kayo kasi kung gagawin nila yan, wala na. Trial na talaga yun. Pero ngayon, lumalabas, mini-trial pa. Pero bawal pa rin ho yan. Tuloy. Kasi na-mention nyo na nga po yung mga documents kahapon, no? Sabi nyo nga po kahapon, bloated yung figures. In fact, you gave an example dun sa inyong press conference. Sabi nyo, example, kung merong 1,000 na pumasok, dineposit, tapos yung 1,000 na yun, withdraw, lumabas. So, ang magiging figure nun, 2,000 na. Imbis na 0, di ba? Kasi pumasok, lumabas, dapat 0 na dun sa bank account mo. Ngayon, sabi nyo rin po kahapon, merong nag-suggest, bakit hindi na lang natin in-net para hindi 2,000 ang lalabas? Di ba? Para 1,000 minus 1,000 is 0. So, based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero, sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow po. Based on example. Ganito po yun, no? Kasi ang nangyayari po sa reports, ang nature ng reports ng AMLAC is transactional. So, per transaction po yan. So, lahat po ng transaction na pumasok over time, ina-add po lahat yan. Doon naman po so, ibig sabihin, lahat ng deposit nyo sa isang bank account, ina-add po nila lahat yan as inflows, hindi po ba? Tapos, lahat naman ng withdrawal, whether it be to another bank account o talagang withdrawal lang in cash, ay nandun naman po sa outflows nila. Ngayon, this spans over, in this case, over 18 to 19 years, hindi ba? So, it doesn't accurately show kung ano po talaga
yung naging account balances. Parang ang bobo rin naman ng mga media. Hindi ninyo alam, anak ng kamote. Sa dami-dami ninyong account na mali-malitang pera galing kay Bakit, di nyo alam yung inflows at outflows. Natural. Ang pinapalabas kasi nila, lahat ng mga transaction, tinututal. Pero it doesn't mean yung total transaction, ayun yung pera na inday. Ang pagbabasehan pa rin yung remaining balance. Kaya inflows minus outflows, yun po yung remaining balance dapat. Yun po yung pwede mong masasabi na yan ang pera ng Inday Sara. Kaso hindi po ninyo ginaganyan. Ulol, tuloy lang natin. Oh. No, nung mismong account na yon, nung mismong bank account na yon. And this is not the first time na nagsabi ng even AMLAC itself, no, back in 2017, issued an official statement na yung mga ganito are just aggregates and it doesn't show at any one time kung magkano talaga ang laman ng isang bank account. Kasi nga po, transactions po yung binibilang, hindi po yung mismong perang nasa loob. So, hindi po magiging accurate ito to determine kung magkano po talaga ang perang nasa loob. And if you add all your deposits, all my deposits, for example, from 2006 po yata nagsimula, no? To 20, I'm not sure kung 2025, inaabot ng report. If you add all of that, talaga po, yun yung pong ibig sabihin ng bloated. Na lalaki po talaga yun kasi sa daming beses na nag-deposit ka sa account mo. Ang laki na ng number. Of course, aside from that, hindi ko rin po kasi, kaya sabi namin, wala kaming sinasabing false, no? Yung report or anything like that. Ayaw naming magsabi ng ganyan. What we are saying lang is ganun ang way of reporting plus hindi din clear sa atin, di ba? Sa ngayon, kung ilan yung account involved dito sa mga transactions na ito. So, we cannot really accurately say, no? Hindi natin pwede sabihin na nagkaroon ng 6 billion or 3 billion or 2 billion man lang ang Vice Presidente sa isang, sa loob ng kanyang bank account na hindi niya ni-report. Okay. Okay. Pero, Kasi alam ko po medyo mahirap intindihin. Oo, Kasi hindi ko pa rin kahit actually mag-gets po. din po ako i-explain. All I'm just saying is, it's added po kasi lahat ng deposit nyo. So, kahit nilabas mo na yung pera, nasa inflow pa rin kasi siya. Ngayon, meron din namang nagta-time deposit, di ba? So, pag nag-time deposit ka, ilang beses po babalik yung transaction nyo. Kasi pag nag-time deposit po kayo, galing sa main account nyo, pupunta po yan sa time deposit account. So, that's an outflow, di ba? Tapos, babalik na naman po yan sa, pag nag-mature po yung time deposit, babalik po yan sa main account at an inflow. Tapos, pag gusto nyo i-roll, babalik na naman sa another time deposit account, magiging outflow. So, it's really the same money, but you're counting it several times. Okay. Diba? Pero, So, it's the same 1,000 na tapos kumikita ka siguro ng konting interest, pero you're counting that 1,000 several times. So, yun po yung naisiguro namin sabihin. actually, dito nga, sir, naguguluhan na kami. Paano pag nabuksan pa yung mystery box? Hindi ko po Mystery alam box, eh. Yung ATM. naman po mystery hindi box, natin I cannot alam. comment on that also. Opo. Sir, sorry pa. Mga bobo kayong mga media. Anong dito pa lang naguguluhan na kami, mga ugag? Ang tatanga nyo. Simple lang, mga hugag, ng mga bayarang media, mga ubog, no? Yung idiniposit nyo sa bangko at winidraw, ang ginawa ng AMLAC, tinutotal lahat yun. Yan yung tinatawag na bank transactions mo. Simula nagkaroon ka ng bank account. Yun yung ipinakita ng AMLAC na ito ay panluloko nga, misleading, na pinagpistahan naman sa social media ng mga hinayupak ng mga kakampi ni Bangag kasama ninyo, pinapalabas ninyo, bilyonaryo na daw si Inday Sara. Yan daw yung amount na pera ng ni Mans at ni Inday Sara, 6.7 billion pesos. Ang bubo nyo. O ngayon, para makuha po ninyo ang total na pera sa laman ng bangko ni Inday Sara, pakituta lahat po ng mga deposito ni Inday Sara. Yun yung tinatawag na inflows. Ngayon, pakitutal din po lahat ng withdrawal ni Inday Sara. Yun ang tinatawag na outflows. Total deposit, list mo ng total withdrawals
Ang total doon, yun ang balanse, yun yung laman ng pera sa bangko ng mag-asawang Carpio at Duterte. Naintindihan nyo na? O, dali kayo ngayon dyan. Nang dahil dyan, akala siguro ng mga hinayupak ito ay tatahimik-tahimik lang itong si Mans Carpio. Tandaan po ninyo mga tanganistang mga kongresista dyan sa House of Representatives. Si Mans Carpio ay hindi po yan government official. Kaya pag ginalaw po ninyo, ginalaw naman po talaga ninyo yung mga transaction ni Mans Carpio at inilathala po ninyo dyan sa inyong committee, talagang makasuhan kayo ngayon. O ito na po ang nangyayari. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga buhaya. Laban po dito kay Mans Carpio. Ito na po. Tama talaga, dapat magsampa ng kaso para ang mga hinayupak matapos na ang kahibangan ng mga ito. Kasi niluloko tayo eh. Baka iniisip nila walang mga alam itong mga Pilipino, basta yan na lang propaganda natin. Pero hindi nila alam yung consequences nila na po pwede silang kasuhan ng samut-saring kasong kriminal sa ginawa nila dyan sa mini trial sa House of Representatives. So ito, basahin po natin Ayon po sa balita, breaking news, sa asawa ni Vice President Inday Sara na si Attorney Manasseh Carpio maghahain ng kasong kriminal laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Aray ko, iyak. Amlak, patay kang baboy ramo ka. At ilang mga miyembro ng Kamara. Ayon sa ulat, nakatakdang ihain ang kaso sa Lunes, Abril 27. Sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mga miyembro ng House of Committee on Justice. So, patay na. Ang ihahaing kaso ay may kinalaman sa umano'y paglabag sa ilang sensitibong batas na may kaugnayan sa financial at personal data. For alleged violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, and Data Privacy Act. Aray ko! Aray! Ubos kayong mga animal kayo. Ang hakbang ni Carpio ay direktang kaugnayan ng mga nagdaang pagdinig ng House Committee on Justice kung saan inilahad ang ilang financial records na umano'y konektado sa pamilya ng Vice Presidente. Iyak kayo kasi may ebidensya. Yung hearing ninyo naka-record, public recorded yun. Wala na. Himas Rias ang mga animal. O ito, sino-sino ba ang kasama sa mga kongresista na kakasuhan? So, kasama na po yung AMLAC, si Baboy Ramo kakasuhan. At kasama rin po yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Patay kayo, ubos kayong lahat dito. Ang mga kaso, ulitin natin, ang mga kaso ay Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, at Data Privacy Act. Yung mga paglabag nila. So ito naman yung mga kongresistang sasampahan ng kaso. Loestro. Jenke Loestro, kasama sa makasuhan. Patay ka ngayon, Speaker. Himas Rias kayo. Si Danya, nakatabing ang panga. Jokno. Laila de Lima, naku, balikulungan naman ang animal. Ang kabilang sa mga kakasuhan ng asawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Uminit ang tensyon sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte matapos ihayag ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Carpio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas. Iyak na Loestro, kabilang sina Representative Gervel Loestro ng Biro sa listahan. Representative Percival Sidanya, yung laging nakatabing ang panga. Representative Chel Jokno. Representative Laila de Lima, bakit wala ka, hindi kasama si Uki Kakuki? Pero doon. Ayon sa kampo ni Carpio,
Nakatakda silang magsampa ng reklamo laban sa opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at mga miyembro ng House of Representatives on Justice dahil sa malay paglabag ng Anti-Money Laundering Act. At Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, ang dami nilang nilalabag. No? Ang reklamo ay kaugnay ng umano'y paglalantad ng mga confidential na bank records na mismong pagdinig ng committee. Isang hakbang na iginiit ng Company Carpio na labag ito sa batas. Congress itself enacted Section 8 of the Anti-Money Laundering Act prohibiting disclosure and any matter of any reports of banks submitted to the AMLAC. Dagdag pa niya, there is no exception. The prohibition is absolute. Ayon pa sa kanyang pahayag, napilitan siyang kumilos hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mas malawak na interes ng publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and the Duterte family, but also of the banking and financial community. Tama, no? Especially the unwary general public. Hindi rin ito pinalampas ang umano'y motibo sa likod ng mga aksyon. AMLA is being weaponized for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Nako! Ang daming kaso, 3, no? Yung isang kaso dyan, yung anti-money laundering, paglabag sa anti-money laundering, ito po yun? Paglabag sa anti-money laundering act nga, tama? Tama, ito, anti-money laundering act, tama. Ilang taon yung kulong yan? 8 taon din eh. Di sama-sama silang mabulok sa bilangguan. Ito na, karma na inabot ng mga animal. Antindi ng antindi ng pasabog na to at talagang akala ko manahimik si Mans Carpio. Yan, si Laila de Lima kasama yan. Si Chel Jokno kasama, si Tabingi kasama. Gerbel Loistro kasama. Ang hindi ko lang makuha okay Kakokeri doon, hindi kasama, animal, Sana sinama rin yun para mabulok din sa bilangguan yan. Ang fine sa Anti-Money Laundering Act, mga 500,000 to 1 million. So, kayang-kaya din ng mga animal. Pero, sira kayo dyan, yung kredibilidad ninyo wasak. So, yung yabang ninyo dyan sa impeachment trial, durog. Lalo na siguro kung talagang binuksan nila yung ITR ni Mans Carpio, yung sinasabi nila na secret box, panigurado laglag ang mga animal. Hindi kasi po pwede na basta-basta lamang buksan yung mga transaksyon mo at isa publiko. Kailangan meron niyang merong pahintulot ng may-ari ng bank account. Kay Carpio, kay Vice President Inday Sara, kailangan may pahintulot kasi meron tayong tinatawag na Bank Secrecy Law. At kailangan ang mag-utos lamang dyan ay yung court, no? Kahit anong court. For example, Supreme Court, basta korte. At saka yung impeachment court, ayan. Dapat may utos sa korte yan. Hindi po pwede balandara mo lang for the sake of black propaganda laban sa mga Duterte. Puta, ang daming makulong kung ganon. Ikaw, De Lima, hindi ka na nadala, no? Gusto mo talaga bumalik sa rehas. May liwanag ang buhay, buisit. Gusto talaga niya gano'n. Magandang hakbang po itong ginawa ni Mans Carpio. Tama po ito. Para sa community ng financial institution, banking community, banking institution, at saka mga depositor. Kasi pag ganito po, siyempre, kakabahan yung mga depositor dyan. Ay, pwede pala yan. Paano na yun? Pwede palang isa publiko ang lahat ng mga bank records natin kahit walang pahintulot natin. Ano na po ang karapatan natin sa ating mga pera? So po pwede, hindi na kami mag-deposit dyan, no, sa mga bangko ninyo. So yung tiwala ng mga depositor sa mga bangko, baka mawawala na rin. Kasi bakit ito pinayagan po ninyo, Bangko Sentral, AMLAC, na isa publiko yung isang transaksyon ng isang pribadong personalidad. Kasi si Mans Carpio, hindi naman po siya government official. Siya po ay private individual, private citizen. Nga hindi pwedeng akay-akayin mo yung pagkatao niya dahil hindi po siya government official. Wala po tayong karapatan dyan.
At kung gusto ninyong busisiin yung bank records, magpaalam kayo sa kanya. At maglabas kayo ng kautusan ng korte. Kung wala pong ganon, talagang mateknikal kayo. Anti-Money Laundering Act, Data Privacy Act, at saka yung Bank Secrecy Law. Puta, ang dami ninyo. Ang dami ninyong kakaharapin na kaso. Patong-patong na kaso. At tsak, sigurado may conviction yan. Lalo na ito si Trillanes. Ito si Trillanes, kinasuhan rin po. Kakasuhan daw po ng isang bilyonaryong negosyante na si Samuel Oy. Na sinabi niya na Pulburon Lord daw, anak ng kagwang Kaya tama rin po ito. Kailangan magsampa rin po kayo ng kaso laban dito kay Trillanes. Kasi baka sabihin ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bake, totoo yan, mga sinasabi ni Trililing. No? Sila po yung paniwalaan natin. Kasi hindi naman nagsampa ng kaso itong si Samuel Oyo. So ito po yung balitang iyan, galing sa feeds na yan. Bilyonaryo sa Sami Oy, kakasuhan na si Trillanes ng cyber libel. Putang ina na yan. Kulong na ang mga hinayupak. Ayon po sa News 30 FB feeds, bilyonaryong Sami Oy na umano'y maghahain ng cyber libel case laban kay Trillanes. Patay ka diya. Lumabas ang ulat na si negosyante si Sami Oy ay umano'y naghanda ng kasong cyber libel laban kay dating Senator Antonio Trillanes matapos madawit ng kanyang pangalan sa mga aligasyong may kaugnayan sa illegal na droga at umano'y pagbibigay ng pera sa pamilyang Duterte at abansin niya. Iyak ka na naman, Trillanes. Kailangan kang makulong, hinayupa ka. Alam mo, dapat talaga tumakulong si Trillanes para hindi na pamarisan. Kasi, kala naman siguro ng mga Talyanista, credible yan. Hindi yan credible. Basura yan. Yan ang maliwanag. Kaya ito, binanatan ni Attorney Topacio. Itong si Trililing, pakinggan natin si Attorney Topacio. Po masasabi ninyo sa mga paratang ni Antonio Trillanes na isa daw si BBM na nasa likod ni VP Sara? Hindi ko nga po malaman kung saan nanggagaling po yan. Alam niyo po, yung si Trillanes, kung titingnan niyo po ang record niyan sa katotohanan, below sea level po. Isa yan si Trillanes sa mga nagsasabi na, di ba noon, dinimanda pa niya ng SMNI ng libelo at cyber libel. Teka lang muna, below sea level daw ang kredibilidad ni Trillanes. Below sea level, sa pinakadulo ng sea level, ano yun? Impyerno na. Ngunit napawalang disa rin po ng korte. So, wala lang po, alam nyo, medyo yung mga baliw lang po ang maniniwala dito kay Antonio Trillanes. Mga baliw lang maniniwala kay Antonio Trillanes. Putangin na, ang daming baliw. Nasa House of Representatives, nakakasuhan na po ni Manscarpio. At mga bubonistang Talyanista, Dilawan, Pinklawan, Komunista, mga baliw pala kayo Ba't kayo naniniwala sa kasong ulol, sundalong kanin? Tuloy po, sir. Yes, at tingin niyo po ba, kasi marami pong naging reaction po ng ating mga kababayan. Nakita po nila na tingin niyo po ba na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni Antonio Trillanes? Opo, wala pong kredibilidad. Yan nga po ang kinatataka ko sa mga ebidensya at mga saksi nila laban kay Vice President Sara Duterte. Puro walang kredibilidad po yan At yan pong mga taong yan ay tinatap lamang upang sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po, ang mga kababayan naman po natin ay hindi naman po mga mangmang. Alam po nila ang pagkakaiba ng katotohanan at ng kabulaanan. At talaga pong inire-reject po, isinusuka ng ating mga kababayan itong mga pahayag ni Ginoong Trillanes. Tingin po ba, attorney, na dapat pang busisiin ang salin ng ating Vice Presidente simula pa ng kanyang pagka-Vice Mayor, pagiging Mayor pa siya? Anong tingin nyo na dapat Ay gawin? hindi po.
Hindi po, Sir Franco, Sir Adbar. Mali po yun. Sapagkat, ito pong dinidinig po ng House Justice Committee ay tungkol po sa impeachment. Kung may sufficient grounds para i-transmit po. Yung noong Vice Mayor po at Mayor, si Vice President Sara Duterte, hindi po siya impeachable official noon. Alam niyo po, bibigyan ko kayo ng isang ehemplo kung bakit hindi dapat yan. Parang ako po, halimbawa, inaway ako ng misis ko. Sasabihin niya, uy, noong 1995, apat-apat ang girlfriend mo. O hindi ko pa naman siya asawa noon, hindi ko pa nga siya kilala noon. So, ganun po yun Ano pong koneksyon ng mga SALN ng isang hindi impeachable official at that time dito po sa mga grounds for impeachment. At klarong-klaro po, kaya inuungkat lamang po yan para again, sirain po ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. Tama po kayo dyan. Walang kredibilidad si Trillanes. Sinayupak Vice Mayor, sinama dyan Yung mga transaksyon ni Inday Sara sa bangko, dapat lang talagang makulong tong hinayupak na Gerbel Roistro. Ito pa, may pumalag pa sa kay Antonio Trilling na kailangan makulong na tong animal na to. Para din na pamarisa, no? Putang ina, ang daming makukulong pagpipikatan natin tong mga animal na to. 'Di ba yung si Man Scarpio ay nagiging kliyente din niya, yung asawa ni Gerbel Roistro na may kasong gahasa. Na nagtatago. May warrant ba yun? Tanginumin ka talaga, Luistro, ilabas mo yung asawa mo. Nadali kayo ngayon dahil yung abogado ninyo noon ay magiging kalaban din ninyo ngayon at ipapakulong kayo, mabulok kayo sa bilangguan. O, pakinggan natin yung isang dating opisyal ng gobyerno naman pinagtanggol din si Vice President Inday Sara Duterte. Marami na pong nagtatanggol kay Inday Sara at saka mas dumadami po yung mga supporters ng mga Duterte. Simula nung pinagpistahan si Inday Sara dyan sa impeachment nakaraan. So meron pa daw sila impeachment hearing na naman patungkol dun daw sa mga sinasabi ni Inday Sara na banta kay Bangag, kay Palaka, kay Romualdez. Gamit na gamit tong si Matibag, anak na Matibag na mga walang kwenta. Pakinggan natin yung kaibigan natin narito. Kinwestiyon ng dating anti-corruption official ang kredibilidad ng mga umano'y bank records na inuugnay ni dating Senador Antonio Trillanes IV kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Aniya, hindi basta-basta makakakuha ng mga ganitong dokumento. Si Prince Tripoli sa report. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, ipinisalita ni Antonio Trillanes IV ang mga dokumentong anyay buod ng umano'y transaksyon ng pamilya Duterte. Ayon pa sa dating senador, may mga pera umanong natanggap ang pamilya mula sa kilalang drug lord na si Samuel Uy. Pinabulaanan naman ni dating PACC Chairman Greco Berica ang mga dokumentong inilabas ni Trillanes at kinwestiyon ang pinagmulan ng mga ito. Ayon kay Berica, tanging ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng bank inquiry at kinakailangan pa ito ng pahintulot mula sa korte. Dahil dito, sinabi niyang kaduda-duda kung paano umano nakuha at nagtugma ang ilang detalye na binanggit sa pagdinig. 100%. Hindi ho pwede na makakuha ang kahit na sinong tao ng mga dokumento na bank record sa bangko kung hindi naman ikaw ang may-ari or hindi ikaw kung hindi ikaw ang AMLAC na may dala-dalang court order. Paano yun? Ano yun? Dinoktor nila? Inuligsari ni Berica ang pagtalakay ng komite sa mga dokumento na anyay hindi pa beripikado. Pag ikaw, pina-verify mo ang dokumentong peke na dala ng isang scammer, pina-verify mo para magmukhang totoo, double scam po ang tawag doon. Yun yung nakita po natin sa Kongreso. Si Trillanes ay kilalang kritiko at katunggali sa politika ng mga Duterte. Naniniwala si Berica na ang political theater o palabas lamang ang pagdinig laban kay VP Sara upang masira ang imahe nito sa publiko bago ang susunod na eleksyon. Alam po nila na pag si VP Sara ang nanalo, meron sila lahat paglalagyan dahil lahat ng mga ginawa nilang korupsyon at ang abuso sa gobyerno will now have to be face justice. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Maraming makukulong.
Pag si Inday Sara maging presidente, maraming makukulong. Mamili na lang kayo kung sino yung unang ipakulong. Pero nakikita ko dito ang unang makulong si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Liza Marcos, ayan. Kasama yung yung kapatid ni Liza na si Martin Aranita. Ayan talaga makukulong. Tapos kasama na ito si Trillanes, makulong din yan. Si Laila de Lima, makulong din yan. May sasampa na naman kaso, di ba? Luistro, makulong din yan. Saka si Percy Tabingi, makulong din yan. Ay, there will be a day of reckoning kasi hindi naman po pwede na kayo ay magiging batas. No, kung ano yung gusto ninyong gawin, masusunod at gawin ninyo lang. Yung pagiging abusado ninyo ay pinapairal po ninyo. Alam naman nila na abuso ng mga animal, bakit tuloy-tuloy pa rin kayo sa ginagawa ho ninyo? Nananadya lang kasi nga malakas yung backup nila malakas yung backer nila. Ano bang backer ng mga nakatabingi dyan ng panga? No? Di yung nakatabinging panga din sa Malacanang, sinabi nga ni Vice President Inday Sara na yung resources na ginagamit at pinanggagalingan para dito kay Madriaga, para dito kay Trillanes, para manira kay Inday Sara sa mga Duterte, ay sponsored yan ng Estado. State-sponsored. Galing yan kay Bangag. Yan ang sinasabi ni Inday. Kung titingnan naman ho natin yung sitwasyon, yung mga galawan, ganun po talaga ang lumalabas. Lalo na po yung lumabas, yung 18 retired Marines, ex-Marines. Na si Trillanes, tumatanggap ng mali-malitang pera, anak ng gagawang. Nung una, paperbag muna. O kalaunan, talagang malita na. para daw sa sirain si Tatay Digong at mga Duterte, di ba? Yung sa ICC. Lalabas din naman lahat ng katotohanan dyan. After Marcos admin, lahat ng baho nila. Talagang kawawang mo tayo taong bayan Mantakin mo, trilyon-trilyon na po ang gastos nila labang kay Inday Sara. Para lang masira, para lang mawasak. Na hindi na nila inisip ang kapakanan ng maraming Pilipino. Yung mga krisis sa ekonomiya, hindi na nila inisip yan. Hindi na sila nagpupundo ng tama. Dahil ang pinunduhan nila, yung mga attack dog, mga paninira labang kay Inday Sara. Ang nagbibenepisyo itong mga kongresista dyan sa House of Representatives. So kaya tayo nahirapan. Pero at the end of the day, mananagot ang dapat managot. Hindi ho po pwede may excuse dito. Talagang haharap ito sa mga patong-patong na kasong kriminal at hintayin natin ang pagkakulong ng mga animal na to. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita,
mo, may pag-asa.